Ma, siguro sa susunod na taon na ako uuwi dyan. Alam niyo namang hindi ako pwedeng umalis sa trabaho ko basta-basta. Ani Ayesha sa kanyang ina na nasa kabilang linya ng telepono. Anak, alam mo naman na nagagalit si Rodolfo kapag walang perang naibibigay. Sagot ng kanyang ina. Ma, ilang beses na kitang sinabihan na iwan niyo na yung Rodolfo na yan. Hanggang ngayon ba magkasama pa rin kayo? Ma, sinasaktan na kayo ng lalaking yan eh. Hindi niyo pa din iiwan? Diyos ko naman, ma. Singhal niya sa ina. Hindi naman ito sumagot. Sige na anak, baka naiistorbo kita. Tanging sagot nito at pinatay ang tawag. Hindi na siya nakapag-react dahil wala na ito sa kabilang linya. Ganito palagi ang usapan kapag sinasaway niya ang ina tungkol sa stepdad nila. Umiiwas ito sa bawat salitang sinasabi nila. Ang alam ng pamilya niya nasa abroad siya. Wala silang alam sa tunay niyang trabaho. She's a contracted wife of Mr. Carlton, the tycoon billionaire. Wala siyang choice kundi ang kumapit sa patalim at tanggapin ang alok ng bilyonaryo sa kanya. Kailangan nila ng pera para pambayad sa malaking pagkakautang ng kanyang ama sa isang sugalan. Palaban siya sa lahat ng bagay. Pero hindi sa puso niya na unti-unti nang nahuhulog sa kanyang asawa. Alam niyang mali. At hindi yun maaari dahil kasama yun sa kontratang pinirmahan niya. Sa isang pribadong village, nakatira ang babae. At pupuntahan na lamang ng sekretarya ng kanyang asawa para sa mga kailangan. Tanging mga kaibigan lang ng peke niyang asawa ang nakakaalam sa relasyon nila. Nababagot man siya, wala naman siyang magawa. Dahil ang gagawin niya lang ay mag-shopping, manood ng TV, at mamasyal sa park, pero bawal niyang puntahan ang kumpanya ng kanyang asawa. Sikat ito sa business world, at halos bawat simpleng impormasyon tungkol sa lalaki ay alam ng mga paparazzi at media, kaya hirap silang gumalaw ng hindi napapansin. Minsan lang sila magkita nito, at kung minsan pa'y saglit lang. Mapait naman ang kanyang asawa. Hindi siya nito pinababayaan. Lahat ng gusto niya, ibinibigay pa nito. Nang may kumatok, agad siyang tumayo. Saglit niyang pinatay ang music sa kanyang phone at tinungo ang pinto upang alamin kung sino ang naroon. Pagbukas niya ng pintuan, naroon si Jiva, ang sekretarya ng lalaki na may dalang mga shopping bags. Ma'am, sabi ni Sir, ito na raw po yung mga kailangan niyo. At kung may kulang pa raw po dyan, sabihin niyo raw ho sa akin. Kanya namang niluwangan ang pagbukas ng pinto at tinulungan na bitbitin ang mga dala nito. Nilagay niya yon sa sofa. Kinuha naman ni Ayesha ang isang paper bag. Ready to cook na at ready to eat pala ang mga yon. Nilagay niya sa ref ang iba at kinuha ang tinakpang ulam na kanina niyang ginawang agahan. Kumain ka na ba, Jiva? Ay, opo ma'am. Kayo po ba? Katatapos ko lang eh. Ipaghahain sana kita pero kumain ka na pala. Sayang din to niluto ko. Akala ko kasi si Day lang pupunta ngayon. Schedule niya kasi ngayon eh. Si Sir po ba? Naku, sa susunod na linggo pa po siya uuwi eh. Nasaan ba siya? Nasa New York po. Napaisip siya bigla sa hamuling sinagot si Jiva. Ganun ba? May halong duda sa sagot niya. Nakatayo siya sa counter table habang isa-isang inaalis sa paper bags ang laman nito. Ma'am, alis na po ako. Kung may kailangan pa po kayo, tumawag na lang po kayo sa cellphone ko. Pagpapaalam ng sekretarya ng kanyang asawa. Tumango na lamang siya bilang tugon. O sige, mag-iingat ka ha. Buong araw wala siyang ginawa kundi ang tumunganga lamang. Pasado 10:00 ng gabi, hindi pa rin siya makatulog dahil sa hindi niya malamang dahilan. Kanina pa siya pagulong-gulong sa kama niya, ngunit hindi man lang siya makatulog. Ni hindi man lang siya dinadalaw ng antok, o kahit maidlip man lang kahit saglit wala. Uminom na nga siya ng gatas, pero tila wala pa rin yung epekto. Bumangon siya at tumingin sa kisame. Ano pa ba maaari niyang gawin? Bukod sa paggulong-gulong sa kama. Gusto niya nang matulog pero ito ang puso at isip niya. Hindi man lang nakikisama sa katawan niya.
Tulugin niyo naman ako. Nakabusangot niyang reklamo sa hangin. Bumangon siya upang bababa sana, kundi lang tumunog ang kanyang cellphone sa gilid ng maliit niyang cabinet sa tabi ng lampshade. Nakadim lang ang light sa kanyang silid dahil hindi siya sanay na bukas ang ilaw. Kinuha niya at sinagot ang caller kahit di niya alam kung sino. Hello? Medyo bagot pa niyang sagot. Naasar siya na hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Nagagalit siya sa mga bagay na hindi niya alam. Ayesha, why are you still awake? Tila gumaan ang loob niya nang marinig ang boses na kanina pa niya gustong marinig. Di kasi ako makatulog eh. Ba't ka pala tumawag? Tanong niya sa kausap. Just checking on you. Sagot naman na nasa kabilang linya. Huwag ka mag-alala, Mr. Carlton. Buhay pa naman ho ako. Saka, kung tatanungin mo kung dumaan ba yung sekretarya mo, oo, dumaan siya at dala yung pinabibigay mo. Napapairap siya sa kawalan. Pero ang totoo masaya siya dahil tila bigla siyang dinalaw ng antok nang marinig ang boses ng lalaking lihim niyang mahal. Napahikab tuloy siya at humiga habang hawak din ang cellphone. Parang nawala ang galit at tampo niya nang marinig ang sinabi ng lalaki. You sound so sleepy. Matulog ka na, anong oras na? Sabi ni Dale sa kanya. Tama ito dahil pasado 10:00 na ng gabi. Sobrang puyat na siya dahil sa nararamdamang pagtatampo. Good night, Ayesha. Sweet dreams. Hindi sila sweet ng lalaki. Never ito naging sweet sa kanya. Hindi nga niya alam kung anong meron sa kanila. Basta, ine-enjoy na lamang niya ang bawat segundo na magkausap sila. Kasi pag dumating ang time na magkakahiwalay na sila ng lalaki, edi wala na. Babalik na siya sa probinsya kapag nangyari yon. At syempre, wala naman din siyang gagawin dito sa Maynila. Alangan namang tumunganga siya, di ba? Okay po, Mr. Carlton. Aniya sabay patay ng tawag. Bago niya patayin ang cellphone, may pahabol pang text ang lalaki. From Mr. Carlton. You better go to bed. 10:00 na dyan sa Pinas. Hindi niya tuloy maiwasang hindi mapangiti. Hindi siya totoong asawa nito, ngunit nagtataka siya kung bakit gano'n na lang ito kabait sa kanya. Hindi ito katulad ng iba na abusive husband katulad ng kanyang ama. Nananakit ang kanyang ama, maging ang kanyang stepdad, kaya trauma ang inabot niya. Akala niya gano'n din si Dale, pero hindi. Pinadama ng lalaki na mahalaga siya at kamahal-mahal din. Nang dahil sa mga nakita niya noon sa ginagawa ng kanyang ama at stepdad niya, natuto siyang ilayo ang sarili sa mga lalaki. Naging matibay siyang babae. Katulad na nga lang na muntik siyang sakta ng kanyang ama-amahan noon, pero nilabanan niya ito. Nagpakatatag siya. Alam niyang wala itong karapatang manakit ng tao. Hindi siya katulad ng kanyang ina na basta na lang nagpapaapi kahit kanino. Paninindigan niya na hindi siya pinanganak para lang apihin ng kahit sino. Lalo na kung alam niyang nasa tama siya. Humiga siya sa kama. Nakangiting pinikit ang mga mata. Kung si Dale man ang future husband ko, paniguradong siya na ang pinakamabait at mapagmahal na asawa. Sana nga kami talaga, di ba? Bulong niya sa hangin. Mahal niya ang lalaki, pero alam niya hindi siya nito mahal. Pero bakit nga ba sobrang bait nito sa kanya? Dahil ba mataas ang respeto nito sa mga babae? O baka naman masigit pa doon? Lumipas ang 1 linggo. Abala si Dale sa pagbabasa ng mga naiwan niyang paperwork sa opisina. Kakauwi niya lang galing New York City. At kahit walang tulog, kailangan niyang atupagin ang pagtatrabaho. Dahil sa late niyang na-approve ang mga ito. Matagal na itong pending at ngayon pa lang niya nare-review isa-isa. Abala siya sa pagbabasa at pag-sign for approval nang mag-ring ang phone niya. Agad niyang kinuha ang phone na nasa gilid ng laptop at sinagot ang tumatawag. Yes. Aniya sa kabilang linya. Sir, may pupuntahan po si Mama Yesha. Napahilot siya sa kanyang sentido. Sandaling inalis ang suot na eyeglasses. Saan daw? Sa mall ho. May bibiliin daw siya para sa kapatid niya.
Sagot nito at maririnig pa ang boses ng kanyang asawa na nagsasabi na aalis na sila. Guard her. Alam niyong hindi ligtas na basta na lang siyang nasa labas. Huwag niyo aalisin ang mga mata niyo sa kanya. Utos niya sa kanyang tauhan sa tawag. Yes, boss. And please update me kung magkakaroon ng problema. Aniya, bago pinatay ang tawag. Pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sa matapos niya ito. Sakto, kumakalam na ang kanyang sikmura. Hindi pa siya kumakain ng agahan at tanghalian. Ang oras, 2:00. Tinawag niya ang kanyang sekretarya. Kinamusta si Ayesha, ngunit hindi daw ito makontak. Sinubukan niyang tawagan ng mga bantay nito, ngunit maging ang mga ito'y out of coverage area. Napamura siya sa isipan. Hindi niya maiwasang mainis at halos magdabog. Hindi niya pa man din alam kung nasa ng asawa at saang mall nagpunta ang mga ito. Lumabas siya sa opisina. Agad bumaba sa basement para kunin ang sasakyan. Pagkarating niya doon, agad niyang tinungo ang kanyang sasakyan at bago siya sumakay tinawagan niya muna ang mga backup na tauhan upang maunang maghanap kay Ayesha. On his way to the private village, tumunog ulit ang kanyang cellphone. This time, ito na ang kanina pa niya hinahanap. Hello? Where the hell are you? Nag-aalala niyang tanong, pero bakas din ang galit. Kauuwi ko lang. Nalobat kasi yung phone ko. Nasiraan pa kami sa daan. Kaya hindi ako nakatawag agad. Pagpapaliwanag ng babae. Teka, galit ka ba? No, I'm just worried. Next time magsabi ka, may mga bodyguards ka naman. Yun nga eh. Pinaiwan ko sila dito sa bahay. Ano? Reaksyon ng binata. Okay naman, nakauwi naman ako. Huwag kang OA dyan. I'm coming home. Diyan ako sa village matutulog. Sagot ng lalaki bago pinatay ang tawag. He is a tycoon businessman. Maraming kalaban sa negosyo. Kaya hindi niya iniisip na mag-asawa muna dahil sa mga kalaban niya. Hindi basta-basta mga kalaban nila sa kumpanya. Mga mahilig sa dirty game ang mga ito. Kahit magkano magbabayad ang mga ito para maalis ng sagabal sa negosyo. Kaya nang hiniling ng mommy niya na mag-asawa siya, hindi niya ito tinanggap. Pero nang atakihin sa puso ang kanyang ina, napilitan siyang maghanap. At swerte naman, dahil si Ayesha ang kanyang nakilala. Well, he can't deny the fact that Ayesha has been part of his life. Nagiging totoo na sa kanya ang lahat. Pero kapag nakababa na siya sa kanyang posisyon at umuwi na ang kapatid niyang babae, sa kanya aaminin dito ang kanyang nararamdaman. Sa ngayon, kailangan niya munang itago ang lahat sa mga tao at maging sa babae. Hinihingi pa sa guardhouse ang information niya, included ang IDs, kung totoo iyon o peke, kaya sa tingin niya hindi basta-basta makakapasok ang magtatangka sa kanya o sa babaeng kanyang pinakilala sa lahat bilang asawa. Thank you, sir. Anang security guard na nagbabantay sa siya pinapasok. Tumangulang siya at pinaandar ang sasakyan. Malapit lang sa entrance ang bahay niya. Yun ang kinuha niya para hindi mahirap puntahan. Ang problema lang, ang security system nila sobrang higpit. Agad naman siya nakita ng isa sa mga bantay sa bahay, kaya agad siyang pinagbuksan ng pinto. Bakit niyo siya hinayaang umalis mag-isa? Pagalit na tanong niya dito. Kasi boss, nagsabi raw siya sa'yo eh. Pero nagsama naman siya ng ilan. At binilin ko pa yung mga sinabi niyo. Sa susunod sabihin niyo sa akin. Alam niyo naman mainit ang pamilya ko sa mga paparazzi at media. Kapag ito narinig ng iilan, panigurado. Posible siya makidnap at gamitin laban sa akin. Sa amin. Naiintindihan po namin yan, boss. Sagot ng isa pa. Tumanguna lang siya at tuluyan ang pumasok sa loob. Walang tao sa sala. At may naririnig siyang kalabog sa kusina. Kaya agad siyang nagtungo roon. Naabutan niyang abala sa paghahanda na makakain si Ayesha. Kaya agad siya nitong napansin. Sinalubong siya ng babae ng isang matamis na ngiti. Hinubad niya ang suot na coat, sinabit sa likuran ng upuan. Inayos niya ang kanyang collar blouse at necktie. Good evening, Dale. Isang matamis na boses ang bumati sa kanya.
Ngumiti naman siya dito at tumalik sa pisngi ng babae. Hindi naman na yun bago sa kanila. Nasanay na din siya na kapag nakikita sila, magyayakapan at magbebeso. Pero never niyang hinalikan ng babae sa labi. Sa susunod, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, Ayesha. Pasensya ka na. Ang OA din kasi ng mga tauhan mo. Isipin mo yon, lahat sila sasama sa akin. Ano yon, parang a-attend ako ng lamay. Sa kadil, nag-iingat naman ako eh. Sinabi mo na sa akin ang dahilan kung ba't bawal ako ma-expose, di ba? Sa mga paparazzi at media. Alam ko na yon. I'm just being careful. Alam ko na yon. You don't have to tell me every time. Anyway, what's for dinner? 6:00 na kasi. Anong oras na siya natapos kanina? Tapos naghanap pa siya, kaya gutom na gutom siya ngayon. Pinakbet at ginisang ang palaya na may itlog. Sabi ng babae. Mukhang masarap lahat. Mabilis na nilantakan ng lalaki ang pagkain. Mabilis ang pagsubo niya. Kaya nagtataka si Ayesha kung anong meron. At ganun siya kabilis kumain. Hoy, anong meron? Kung kumain ka para may naghahabol sa'yo. Hindi niya tuloy maiwasan ng babae. Dahil kitang-kita nito kung paano siya magsandok ng ulam. Masarap eh. Talaga? Yun lang ang rason? Kasi pag uwi ko kanina madaling araw, hindi ako kumain. At kaninang tanghali naman, tambak pa ang gagawin ko. Kaya nung natapos ko, bala ko sana mag-takeout ng kakainin natin sa hapunan. Ang kaso, hindi ka matawagan ni Jeva. Kaya nag-alala ako. Sagot ng lalaki sabay subo muli ng isang kutsarang puno ng kanin at ulam. Nakaramdam ng pagka-guilty si Ayesha nang marinig ang paliwanag ni Dale. Nag-guilty siya na sinuway niya ang lalaki at ngayon hindi pa pala ito kumakain. Natulala ka dyan. Sorry ulit. Napairap ang lalaki sa sinabi niya. Hinawakan niya ang kamay nitong nakapatong sa mesa. Malamig ito at tila kabado. Minigyan niya ng isang ngiti na tila ba may katiyakan ang lalaki. Agad din namang binawi ni Ayesha ang ngiti. Sumandok pa siya ng ulam para dito. Kain ka pa. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti sa asta nito. Parehas nilang pinipigilan ang nararamdaman nila para sa isa't isa dahil sa isang kontratang kanilang pinirmahan. Kinaumagahan, maagang umalis ang lalaki upang makausap din ang mga bagong dagdag na magbabantay sa kanyang asawa. Yes, boss. Alertong sabi ng mga tao sa loob ng silid. Lumabas sila pagkatapos kausapin ni Dale ang bantay ni Ayesha. Nagpadoble siya ng tauhan para sa kaligtasan ng babae. What do you think, Dale? Inabot ni Sancho ang isang folder. Kaibigan siya ni Dale simula college. Napakunot ang noon ng lalaki. Pagkatapos ay inabot ang folder. Uuwi dito ang malalaking investors mula Italia and they are looking for an investment company. At nag-uunahan ng lahat para makuha sila. Dahil sa malaking investment na magaganap ko sakali. Magpapasa bang CXTN Company or hindi? Agad na pinangunahan ni Sancho ang lalaki. Seryosong nakatingin si Dale sa folder. At sinuri ng mabuti ang mga nakasulat doon. Let's offer them a deal too. Wala namang masama kung makikipagsapalaran tayo, di ba? Iikot na naman ang puwet ng mga kalaban mo niyan kapag nalaman nila nag-offer ka din. Pumasok naman ang sekretarya ng lalaki na may dalang makakain at 2 tasa ng kape. Hi, Jeva. Bati ni Sancho sa sekretarya. Ngising aso ang binigay ng binata sa kaibigan. Lihim namang napatawa si Dale sa asta ng sekretarya dahil best friend niya si Sancho. Wala na po ba kayong kailangan, sir? Wala na. Ikaw ba, Sancho? Meron. Tumingin naman si Sancho kay Jeva. Ikaw, pwede ka ba? Inirapan siya ng sekretarya ng binata. May pakindat-kindot pa kasi ang loko at pataas-taas ng kilay. Bumaling ng tingin si Jeva kay Dale at ngumiti. If you don't mind, sir, marami pa po kailangan gawin. At kung wala naman pong kailangan niyang kaibigan niyo, mauuna na ho ako. Pinagdiinan pa ng sekretarya ang huling sinabi sa kamuling inirapan si Sancho. Nang makalabas ang sekretarya ni Dale,
Doon na humagalpak ng tawa ang binata. Nakabusangot siyang tiningnan ni Sancho habang siya naman hawak-hawak ang tiyan, katatawa. Tignan mo yung babaeng yan, ang taray. Sa gwapo kong to, inayawan pa ako. Pasalamat siya, may gusto ko sa kanya. Ang suplada. Pagre-react ni Sancho at pasalampak na umupo sa swivel chair at nanatili ang busangot na ekspresyon. Paanong di ka tatarayan? Babaero ka. Gago, alangan naman matipuhan ka nun. Ibang-iba siya sa mga babae mo. Pambabara ni Dale sa kaibigan. Mas lalo tuloy hindi maitsurahan ang ekspresyon niya ngayon. Alam mo Dale, kapag ako nabwisit sa'yo, liligawan ko si Ayesha. Pagbabanta ni Sancho. Doon biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki nang marinig ang sinabi ng kaibigan. What the hell? Sige, subukan mong pakialaman ng asawa ko. Ipagtitiri ka ng mga babae mo ng kandila sa sementeryo. Dahil doon, tawang-tawa si Sancho sa sinabi ng kaibigan. Ngayon, si Dale naman ang nakabusangot. And this is how they bond together. Kaya parati silang sanggang dikit. Mukhang maganda ang araw niyong dalawa. Boses yon mula sa kanilang likuran. Sabay pa silang napatingin at nakita ang isang babae. It was Dale's mom. Mom? Ay tita. Bati naman ni Sancho at saka bumeso rito. Mom, kalalabas mo lang ng ospital, ba't ka nandito? Tanong naman ni Dale sa kanyang ina. Inilapag muna ng kanyang ina ang bag nito at tumingin sa kanya. Dale, hindi naman pwedeng nasa loob lang ako ng bahay at nagkukulong. Kailangan ko ding lumabas at mag-enjoy. Marahas siyang huminga at napahilot sa kanyang noo. Hindi niya na mapipigilan ang kanyang ina. At wala na siyang choice kundi umuo na lang kahit tutol siya. Pero ma, mainit sa labas. Baka atakihin ka ulit sa puso. Son, I'll be fine. Saka mas atupagin mo kung kailan mo kami bibigyan ng apo. Sabi nito sa kanya. Halos mapalunok siya ng sariling laway sa sinabi nito. Apo ho? Oo naman. Wala ba kayong balak ni Ayesha magkaanak? Nagulat siya sa tanong ng ina. Tita, kakasal pa lang nila, di ba? Abay, syempre mag-iipon muna si Dale para sa kinabukasan nilang pamilya. Sabat naman ni Sancho. Malalim na napahugot ng hininga si Dale nang marinig ang pagsabat ng kaibigan at sobrang pasasalamat niya na sinalo siya nito. May plano naman siyang magkaroon ng pamilya pero hindi pa sa ngayon at hindi niya din maaaring basta na lang sabihin kay Ayesha na gusto niya ng anak. Mom, Sancho was right. Saka hindi ko din basta na lang sasabihin yan. Baka hindi pa siya handa. Ayoko naman siyang pilitin sa bagay na yon. Baka ayaw niya pa. Isang matamis ng ngiti ang gumuhit sa labi ng kanyang ina. I am so proud of you, Dale. Lumaki kang may respeto sa kapwa, lalo na pagdating sa babae. I am so proud of you, anak. Mom, namana ko lang kay Dad. Siya ang idol ko pagdating sa pagmamahal, di ba? Sagot niya sa kanyang ina. Asus, magamanga talaga kayo. Napabaling naman ang kanyang ina kay Sancho. O at ikaw, kailan mo naman balak mag-asawa? May hinihintay ba ho? May hinihintay ka pa? Sa dami ng babae mo, wala ka natipuhan? Halos matawa ang ina ni Dale habang tinatanong si Sancho. Si tita naman grabe sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dugtong ng ina ni Dale. Natawa na lamang si Dale sa usapan ni Sancho at ng kanyang ina. Mabait at tanggap ng kanyang ina si Ayesha. Nasa ibang bansa ang kanyang ama kasama ang kapatid niya. Kaya siya muna ang temporary president ng CXTN Company. Isa din siya sa sikat at habulin ng mga babae katulad ng kaibigan niyang si Sancho, pero never been touched or never been used siya ng mga babae. Ayaw niyang magloko o manloko ng babae. He wants to be like his dad. Stick to one kung magmahal. O siya, at sadyang dumaan lang ako dito. May golf course pa kami ng mga kumari ko at baka mahuli ako. Anang ina niya. Mom. Dale, pwede ba wag kang OA? Mauna na ako ah. Take care, my son. Bago lumabas, hinalikan muna siya nito sa pisngi. Ang mami niya lang nandito,
kasi hindi pumayag ang kanyang ama na sumama ito sa ibang bansa. Grabe si tita sa akin. Ganun na ba ako kababaero sa tingin niya? Hinahanap ko lang naman yung dawan ko eh. Nakabusangot na sagot ni Sancho at kinuha ang cellphone sa gilid. Mauna na ako may meeting tayo ng board mamaya. Huwag ka mawawala. Paalala ni Sancho sa kanya. Nandun ako mamaya para sa meeting malamang. Saan pa ba ako pupunta? Hoy, kilala kita kaya wag ako Pang-aasar ni Sancho sa kanya. Hindi na sumagot ang lalaki. Hinayaang dumaldal si Sancho sa likuran niya. Tinext niya si Ayesha na hindi siya makakauwi ng tanghalian dahil sa urgent meeting ng buong board. Pagkatapos pinatay niya ang cellphone at lumabas ng opisina, bumungad agad si Jeva sa harap niya. Sir, nandiyan na po si Ira. Napairap muli si Dale nang marinig ang babaeng habol ng habol sa kanya. Ilang beses niyang hindi ito pinapansin pero sadyang papansin talaga. Kaya nga minsan hindi na siya nagpapakita. Hi Dale! I miss you! Tili nito at akma sanang yayakapin si Dale pero umiwas siya. Pwede ba Ira? Tigilan mo na ako. Nakakasawa ka na pagsabihan, alam mo ba yon? Isang beses ka lang pinanganak, pero bakit di ka makaintindi ng isang sabi lang? Ayaw ko sa'yo. May diin ang pagkakasabi niya niyon. Para lang maintindihan ng babae ang gusto niyang iparating. But Dale... Will you? Please tigilan mo na ako, Ira. Wala ka mapapala sa akin. Nilampasan niya ang dalaga na nakatayo sa gilid at hindi makapaniwala sa kanyang tinuran. Sumunod naman si Jeva sa lalaki. Grabe ka naman sa kanya, sir. Ang harsh mo dun. Bahagya pang tumawa ang sekretarya ng lalaki. Nakakaasar din kasi. Isang beses lang tayong pinanganak, pero bakit ang hirap niyang umintindi kapag isang sabi lang? Kaya minsan, hindi ko makontrol ang mga sinasabi ko sa kanya. Ang hirap niyang umintindi. Hindi ko nga gusto. Sagot niya naman sa kanyang sekretarya. Ilang beses na kasi niyang pinagsabihan si Ira, pero tila ba hindi ito nakakaintindi. Ganyan talaga sir kapag baliw na baliw ang isang tao. Yun na nga Nasasaktan sila sa huli, kakaasa. Ang bait niyo talaga at ang taas ng respeto niyo sa mga babae. Ang swerte ni Ma'am Ayesha sa inyo. Bilib na saad ng sekretarya niya sa kanya. Si Dada nagturo niyan sa akin. Respect other people, lalo na mga babae. Dahil isa sila sa dahilan kung ba't tayo nandito. Ako ang maswerte dahil si Ayesha ang napili ko. Ang tapang niyang harapin ang mga pagsubok sa buhay niya. Hindi tuloy maiwasan ni Jeva na mapangiti sa sinabi ng kanyang boss. Mabait si Dale. But same as others, iba din siya magalit. Lalo na kung mga mahal niya ang pinapakialaman. Pagpasok nila sa conference, naghihintay na ang board sa pagdating niya. Nandoon na din si Sancho at nakaupo sa left side ng upuan niya. Good morning, Mr. Carlton. Formal na bati ng lahat sa lalaki. Good morning. Umupo siya at ibinigay naman ng sekretarya ang iPad niya at pinakita ang mga gagawin pa ng iba. Tumango ang lalaki, nagangat ng tingin upang harapin ang board. Narinig namin na may balak ang CXTN Company na magbigay ng contract sa mga investors na galing sa Italia. Kaya kami nagpatawag ng urgent meeting para sa pag-uusap na ito. Gusto naming malaman kung totoo o baka haka-haka lang. Isa sa mga kasapi ng board ang nagsalita. Yes, si Jeva nag-aasikaso at handa na yun. Hinihintay na lang natin ang pag-uwi nila dito at mag-o-offer tayo kung gusto nila o hindi. Tumangutango naman ang mga kasapi sa board. Then it's settled then. Kaya nyo palang lahat Wala na tayong pag-uusapan? Wala na. Pwede na kayong bumalik sa mga trabaho nyo. Sagot ni Dale. Kaya kanya-kanyang nagsitayuan ng mga ito at lumabas na ng conference room. The board is excited. Hindi maiwasang hindi matuwa ni Sancho. Nagpatawag ng meeting para lang itanong kung tuloy ba o hindi. Aba, CXTN Company ang isa sa mga mapipiling nila. Trust me, Dale. Swerte natin kung tayo ang makaka-close ng deal na ito. Huwag kang advance. Marami ang naghahabol kaya let's wait for the result. Uuwi ako mamaya. Mag-apunan muna tayo sa bahay, Sancho. Jeva? Sige po, sir. Sa akin, walang problema.
Sabat ni Sancho. Napagtanto ng lalaki na kaya ito pumayag dahil nandoon si Jiva. Naunang lumabas ng sekretarya niya at iniwanan sila sa loob. Tingnan mo yun, ang suplada talaga. Dinigdidil na saad ni Sancho. Napailing na lang siya sa kaibigan na ubod ng torpe at ayaw pang pormahan ng sekretarya niya. Tinext niya si Ayesha na uuwi siya kasama si Sancho at Jiva mamayang gabi. Tumayo siya at iniwan si Sancho sa loob. Narinig pa niya ang reklamo nito pero tinawanan niya na lang yon. Bumalik siya sa opisina para ayusin ang mga papel na kailangan ng approval. Inabot pa siya ng ilang oras dahil mga bagong datingan dumating na paperworks at napabaling siya sa cellphone na may kanina pa tumatawag. Hello? Boss, di po lumabas si ma'am sa bahay kanina. Ngayon po tulog siya. Alright, pag-igihan niyo ang pagbabantay. Sagot ni Dale at pinatay ang tawag. Mas lalong maraming magagalit sa kanya at sa kumpanya niya. Ngayon na nagbabalak silang magpasa ng kontrata sa mga bigating investors na paparating sa bansa. Muli niyang ibinaling sa ginagawa ang mga mata nang sa gayon ay matapos na ito para makauwi din siya ng maaga. Pagkatapos nilang mag-dinner, si Sancho na ang nagatid kay Jiva, although ayaw ng kanyang sekretarya, napilit naman ni Dale dahil gabi na din at baka mapano pa ito sa daan. Naiwan silang dalawa ni Ayesha sa bahay. Gusto sanang akuin ni Dale ang pagliligpit. Ngunit nakipagtalo pa si Ayesha. Kaya imbes na lumaki ang gulo, hinayaan niya na lang ang babae na gawin ang lahat. Hindi rin naman natagal ang paghugas nito. Tumabi ang babae kay Dale habang si Dale ay abala sa pagtitipa sa kanyang laptop. Gabi na, hindi ka pa ba titigil kakatipa dyan? Nilingon niya ang babae. I just need to finish this. Mauna ka na matulog. Baka madaling araw pa ako matapos dito. E di samahan na kita. Manonood ako ng TV habang nagtatrabaho ka dyan. Ayesha, Dale naman eh. I can stay up late. Saka para naman may kasama ka. Eh baka mag-isa ka lang dito. Saka baka multuhin ka. Sagot naman ng babae sa lalaki. really? Naniniwala ka sa multo? Depende kung totoo sila. Malay mo. Tutol man ang lalaki ngunit umupo na ito at naghanap ng channel na pwedeng panoorin ni Ayesha. Kaya, hindi na umangal ang babae. Hindi na rin sila nagtalo. Muli niyang ibinaling ang tingin sa ginagawa at hinayaan ng asawa na maaliw sa pinapanood nito ngayon. Abala siya sa pag-aayos at pagkilatis sa mga paparating na bisita sa bansa. Hindi naman kasi pwede na basta na lamang silang mag-invest sa isang investor na hindi nila kilala. Ilang oras ang nakalipas, nandun pa rin si Ayesha. Pilit nitong iniinda ang antok at napapansin na yun ni Dale. Kaya saglit siyang tumigil at pinagmasdan ang kanyang asawa. Matulog ka na, Ayesha. No, dito lang ako. Tigas ng ulo mo ah. Napapailing na lang siya at muling binaling ang atensyon sa trabaho. Ang babae, pilit ginigising ang sarili para kay Dale. Maya-maya, napansin niya natutulog na ito habang nakaupo. Doon, malalim siyang huminga. Inalalaya niya ang ulo ng babae patungo sa kanyang balikat at sinandal yon. Naramdaman niya ang pagyapos nito sa kanyang bewang. Medyo hindi siya naging komportable nung una dahil nadidistract siya sa presensya nito. Ngunit kalaunan, nasanay na siyang nakayakap ito sa kanyang bewang. Mahal kita kahit bawal. Bulong ni Ayesha sa kanya. Hindi niya alam kung para kanino yon. Pero maaaring para yun sa kanya. Dale, sana mahalin mo din ako. Nagulat siya sa huling sinabi nito. Mahal niya naman talaga. Ang babae. Hindi nga lang niya masabi. Hinaplos niya ang buhok nito at pinagmasdan ng maamo nitong muka. Simula nang mapalapit siya dito, takot na siyang may makaalam ng tungkol sa kanila. Takot siya na madamay ang babaeng mahal niya. Kaya hanggat kaya niya, iniiwas niya ito sa mga paparazzi at sa mga kalaban sa negosyo.
Tunog ng cellphone niya pasado 11:00 ng gabi. Ang kanyang narinig at tumatawag pa si Sancho. Ano ang kailangan mo? Gabi na, Sancho. Pasensya na kung naabala pa kita. Kasi yung isa sa shipment natin papuntang Singapore. Hindi siya makapag-react dahil nakadantay sa kanyang braso si Ayesha. Ano nangyari? Nawala ang shipment natin. 5 container ang nawawala mismo. Sinubukan namin kontakin ang cargo na kumuha pero walang rumisponde. Bago raw sa pantalan ng cargo na kumuha. Ngayon hindi na nila mahanap. Sagot ni Sancho sa kabilang linya. Dinig pa ang ingay ng pagdating ng mga barko sa background nito. Nandyan ka ngayon sa pier? Sinong kasama mo? Ako lang mag-isa. Cargo di konsensya ko to. Ako ang pinagkakatiwalaan mo sa mga shipment tapos sa isang iglap mawawala. Sagot ni Sancho. Maririnig pa sa tawag ang sigawan at pagrereklamo ng mga tauhan sa pier. Hindi ako pwedeng umalis ngayon. Pupunta ako na maaga dyan bukas. Tatawagan ko ibang tauhan natin para ipahanap ang nawawalang shipment. At na malaman natin kung sino ang kapitan ng cargo ship na pinagkargahan ng mga cargo container na yun. Sabi niya kay Sancho sa kapinatayang tawag. Hinanap niya ang numero ng isa sa mga tauhan niya. Boss, kailangan yung kumilos. Aniya. Anong mission, boss? May gagawin ba tayo? Sinong pakakantahin natin? Wala pa sa ngayon. Pero mukhang may gumagawa na ng sindi para magkaroon ng apoy. Ano hong gagawin namin? Hinanti ang isa sa mga shipments papuntang Singapore. At hindi pa alam kung saan dinala. Kailangan ko malaman kung nasan at sino ang gumagawa ng paraan para siraan tayo. Sige boss, kami nang bahala dyan. Hindi na siya sumagot pa at pinatay na lang ang tawag. Pinatay na rin niya ang laptop at sa opisina na itutuloy ang paperworks. Nilapag niya yun sa mesa, sa kadahan-dahan, na inangat sa ere ang kanyang asawa. Ililipat niya ito sa kwarto nang sa gayon makapagpahinga ito ng mas maayos. Gumalaw ito at sinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Hindi siya komportable sa ganung ganap, lalo na kung si Ayesha ang gumagawa. Naiilang siya. Never been touched siya ng mga babae. Kahit subukan, hindi niya ginawa. Kahit na parati siyang niyayaya ni Sancho. Pagkarating nila sa taas, dahan-dahan niyang inilapag sa kama ang natutulog na asawa. Inayos niya ang pagkakahiga nito at tinungo ang banyo upang mag-shower bago matulog. 11:30 ng gabi. Kailangan niya nang magpahinga. Maaga siyang aalis bukas para asikasuhin ang mga problema. Hindi alam ng pamilya niya na bukod sa hindi niya totoong asawa si Ayesha, may isa pang sikretong tinatago sa lahat na nakapaligid sa kanya. Siya at si Sancho ay miyembro ng isang secret society organization. Hawak ito ng isang mafia leader na kaibigan niya din. Matagal na siyang miyembro ng organisasyon na yon. Hindi niya kayang sabihin sa mami niya, sa ate niya o kahit sa asawa niya. Tanging ang kanyang ama lang ang may alam patungkol sa mundong ginagalawan niya. He has two sides. Mabait siya, pero may pagkademonyo. Hindi man siya short-tempered, pero kapag pinilit siyang ilabas ang ikalawang pagkatao niya, dapat handaan kung sino man sa kanyang gagawin. Malalim siya nakatingin sa salamin ng banyo, habang nakatukod ang dalawang kamay sa magkabilang bahagi ng lababo. Madilim siyang nakatingin dito, topless lang siya dahil kagagaling lang sa shower. Tumutulo pa ang butil ng tubig mula sa basa niyang buhok. Sinuklay niya yon gamit ang kanyang daliri at kumuyom ang kanyang kamao na nakahawak sa magkabilaang lababo. Nilingon niya ang asawa na mahimbing na natutulog sa kama. Ngayon, naparte na rin ang buhay niya ang babae. Kailangan niya itong ilayo sa kapahamakang nagbabadya. Lumabas siya ng banyo, nagtungo sa closet upang maghanap ng damit pantulog. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan bago umupo sa tabi ng asawa. Pinagmasdan niya ito. Ang malaanghel nitong mukha kong matulog, payapa ang lahat, at isang maamong babae na walang alam sa maaaring mangyari kapag nadamay ito sa mga kalaban nila sa kumpanya. I promise you, Ayesha. Hindi ko hahayaang madamay ka.
Hindi ko hahayaang masaktan kanila. Dadaan muna sila sa kamatayan bago kalapitan. Tumabi siya sa paghiga at humalik sa noo nito. I love you, Ayesha. Isang linggo ang lumipas, mag-isa na lang ngayon si Ayesha. Nagpaalam kasi si Dale na hindi makakauwi ng ilang araw. Nagtataka nga siya dahil sa pag-alis ng lalaki dumami ang bantay niya. Naiintindihan naman niya kung ba't ganito ang sitwasyon nila. Takot ito na malaman na may relasyon siya sa isang babaeng hindi mayaman. Mama Ayesha, saan po kayo pupunta? Sa park sana? Bawal ba? Hindi naman po, ma'am. Pero sasamahan ka po namin. Sagot naman ito sa kanya. Sige na nga, alam ko naman wala din akong laban kung tatanggihan ko pa kayo. Aniya at lumabas na ng bahay. Hindi na siya ganong nag-ayos since sa labas lang din naman siya mamamasyal. Mabilis lang naman ang biyahe nila. Malapit lang ang park sa village. Binili niya din ako maaari sa malayo na lang magbantay ang mga tauhan ng asawa niya dahil kaya naman niya ang sarili. Bumili siya ng ice cream at umupo sa isang bakanting bench sa park. Bumili siya ng flavor na mango. Paborito niya kasi ito. Abala ang mga mata niya na nakatingin sa mga batang naghahabulan. Pinangarap niya magkaroon ng pamilya kasama ng lalaking mahal niya. Kaso, alam niyang hindi naman mapapasa kanya si Dale. Ate? Isang batang babae ang lumapit. Napangiti siya ng sobra dahil sa pagiging cute nito. Hello, sinong kasama mo? Mama at papa ko po. Nasaan ang mama mo? Doon po. Sabay turo nito sa isang babaeng nakatalikod at may kasamang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Mag-isa ka po kasi. Paano mo naman nasabi? Sabi ng mata niyo. Napatawa siya sa sagot ng bata. Maya-maya may lumapit sa kanya. Batang to, kinabahan kami akala namin kung saan ka nagpunta. Bumaling ang babae ng tingin kay Ayesha. Naku, pasensya na ha, kung naabala ka ng anak namin. Wala ho yun. Halika na nga ditong bata ka. Naiwan na naman siyang mag-isa sa bench. Ilang oras din bago siya nagdesisyong umuwi na. Bibili na lang siya ng makakain mamaya sa bahay. Wala din naman ang kanyang asawa para magluto pa siya ng kakainin nila. Papasok siya ng kotse nang bigla siyang may narinig na putok ng baril. Naalerto ang mga bantay niya at pinaligiran siya. Agad siyang inalalayan na makapasok sa kotse ng tahimik at payapa. Napatakip siya ng tenga. Nang muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Palingalinga ang mga bantay. Hindi nila matukoy kung saan ito galing. Mama Ayesha, yumuko na lang po kayo. Hindi namin alam kung sino at saan ang nagpapaputok. Umalis na tayo. Baka mapahamak si ma'am. Tayo ang malalagot. Nagtatakbuhan na ang mga tao sa park dahil sa putukan. Pumasok ang driver niya at agad na pinaandar ang sasakyan. Nangingilid na ang kanyang luha. Nanginginig ang kamay. Tuliro siyang nakatingin sa daan. Hindi maipaliwanag ang nararamdamang takot at kaba. Ma'am, okay lang po ba kayo? Sino ba yun? Tayo ba yung pinagbababaril nila? Bakit? Ma'am, umuwi na tayo. Kabado siyang nakatingin sa likod at gilid dahil baka may nakasunod pa sa kanila. Halos hindi niya mahawakan ang cellphone niya dahil sa panginginig ng kamay. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Habol niya din ang kanyang paghinga. Maging ang kanyang labi, hindi niya na maibukas sa kaba. Maraming tanong sa kanyang isipan na hindi alam kung paano masasagot. Jeric, tawagan mo si boss. Sabihin mo ang nangyari. Utos ng nagmamaneho sa kasama nila. Paulit-ulit na dumadaan sa isip niya ang nangyari. Paulit-ulit niyang naririnig ang putok ng baril. Sa tanang buhay niya, ngayon niya lamang naranasan yon. Pag-uwi nila sa village, wala na siya sa kanyang sarili. Mabuti na lang nandiyan ang mga bodyguards at inalalayan pa siya ng mga ito. Pagbaba niya kanina halos matumba pa siya. Mabuti na lang nasa lupa siya ng isa sa mga bantay. Kahit wala siya roon at buhay pa, nanatili ang ilusyon niyang maaaring mangyari ito sa loob ng village. Takot siya na baka sa susunod, hindi na siya makaligtas pa.
Marami pa siyang pangarap sa pamilya niya. At babayaran pa niya ang malaking utang ng kanyang ama kahit sobra ang galit niya dito. Nawala bigla ang gutom niya at napalitan ng kung ano-anong delusyon. Takot na takot siya. Nilamukos niya ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Kailangan niyang labanan ng mga ilusyon na yon. Hindi niya magawang tawagan ng asawa dahil kahit subukan niyang hawakan ng cellphone, kusa itong nahuhulog at nanlalambot pa rin siya dahil sa nangyari. Agad na nakarating ang balita kay Dale. Nasa rumblo nito ngayon at may inaasikaso kasama si Sancho. Malakas siyang napahampas sa mesa sa harapan niya. Walang nagtangkang lumapit ng mga tauhan niya, kahit si Sancho. Kilala nila si Dale kapag galit. Hindi kumikilala ito ng kaibigan. What the hell? Paano nila nalaman ang tungkol kay Ayesha? Dale, mukhang alam nila ang tungkol sa kanya at damay na siya dito. Tawagan mo si Sergeant. Sabihin na pupunta ako ng Batangas. Gusto kong malaman kung sino may gawa nito. Kinuha niya ang coat na nakasampay sa swivel chair. Nagtataka na nakatingin si Sancho sa kaibigan. O saan ka pupunta? Uuwi ako na Maynila ngayon din. Dale, paano ang meeting kay? Sabihin mo kay Javan na i-cancela lahat ng meeting ko. Uuwi ako. Nasa peligro ang buhay ng asawa ko. Pakikilusin ko lahat ng tauhan ko para matapos na to. Anong oras na nakauwi ang lalaki? Dumiretso siya sa village upang makita si Ayesha. Walang nagbabantay sa labas ng bahay nila kaya nagtataka siyang pumasok sa loob. Boss, bakit wala nagbabantay sa labas? Nagpasama ho si ma'am dito sa loob eh. Hindi nga namin makausap ng matino kanina. Umakyat siya sa taas. Naroon si Ayesha at nakaupo sa kama. Tuliro itong nakatingin sa kisame. Ayesha, nasaktan ka ba? Hinawakan niya sa magkabilang balikat ang babae. Dale, may sasabihin ako sa iyo. Dale, ayoko na. Dale, nagiging totoo na ang lahat. Ayoko na. Hindi niya alam kung anong isasagot sa sinabi ng babae. Natameme lang siya. Dale, nakikinig ka ba? Medyo tumaas na ang boses ni Ayesha. Ayesha, hindi ito ang tamang panahon para dyan. Dale, naririnig mo ba ako? Ayoko na! Kung ano-ano nang nangyayari sa akin, tama na! Kaya nga nandito ako. Dale naman mamamatay na ako. Puro nandito lang ako, rason mo? Yan lang ba ang sasabihin mo sa akin? Makinig ka muna sa akin, Ayesha. Tinulak-tulak ng babae ang braso niya dahil sa galit at sakit. Ayesha. Sino ka ba talaga, Dale? Bakit to nangyayari, ha? Sagutin mo ko. May kinuha si Ayesha na isang maliit na bagay sa lamesa at binalibag ito sa lalaki. Kasali ka sa isang secret society organization at ang organisasyon na yun may kinalaman sa pagkamatay ng papa ko. Alam mo ba to? Kaya mo ba ako tinutulungan, ha, Dale? Nagtataka ang lalaki sa mga sinasabi ni Ayesha. Hindi niya maintindihan ang lahat. Ano, hindi mo kilala? Kala ko ba may background information ka sa akin? Bakit ngayon nakatunganga ka lang dyan, ha? Ano? Nagngangalit na ito sa kanya. Akmang sasampalin siya nito pero sinangga niya na ito. Hindi ko alam nung una. Pero may kasalanan ng ama mo sa batas. Gambler ang tatay mo. Hindi mo ba alam na lahat ng ari-arian niyo sinangla niya sa kasino? Dahil na-addict na siya? Niligtas kita dahil sa ipinangako niyang makukuha ang pinagkakautangan ng ama mo. Hindi makapaniwala ang babae sa sinabi ng lalaki. Hindi niya lubos maisip na maging siya sinangla ng kanyang ama. Sa mahabang panahon hindi niya pa napapatawad ito. Sa pananakit ito sa kanyang ina, maging sa kapatid niya. Puno siya ng hinanakit sa mga taong nanakit sa kanyang pamilya. Mula sa kanyang ama, sa stepdad niya, doon siya natutong lumaban at magalit sa mundo. Niligtas kita, Ayesha. Dahil nung araw na inoffer ko ang pagiging asawa mo sa akin, yun din ang araw na kukunin ka nila. Hindi ka nila magagalaw kapag nasa poder kita. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo. Nasaktan na ako, Dale. Masakit na. Sinira mo yung tiwala ko. Hayaan mo na ako. Nilagpasan niya ang lalaki. Ngunit agad nitong hinawakan ang kanyang kamay. Inawi niya yon at iniwan itong nakatayo sa silid nila. Hindi sumunod si Dale sa babae.
Ibig sabihin nito, binibigay niya na ang kalayaan na nais ni Ayesha. Hindi naman sinita ng sikyo na nakatalaga sa guardhouse ang paglabas ng babae. Kinabahan siya dahil habang naglalakad siya, hindi ito humihinto at mabagal din ang pagpapatakbo. May nakasunod sa kanyang sasakyan. Binilisan niya ang paglalakad ngunit bigla na lang may humapit sa bewang niya at pinasok siya sa loob. Nagpupumiglas siya, ngunit mas malakas ang may hawak sa kanya. Nakapanlaban man siya ngunit sinikmuraan siya ng isa sa mga ito. Isang panyo ang tinakip sa kanyang bibig para makatulog siya. Dahan-dahan ang pagmulat ng kanyang mata. Hindi niya magalaw ang kanyang buong katawan dahil nakatali siya. Boss, gising na ang bisita niyo. Pilit niyang minulat ang mga mata at nasa isang silid siya kasama ang nakaitim na lalaki. Gising na ang pinakahihintay kong bisita. Kumusta ka na, mahal ko? Masama niya itong tiningnan. Hindi niya ito kilala. Hindi naman siya matanda. Kasing edaran lang ito nila Sancho at Dale. Lamang lang ang lalaki ng 2 taon sa kanyang palagay. Sino ka? Ba't mo ako tinatawag na mahal? Hindi ako pumapatol sa tulad mo. Ako lang naman ang tunay na nagmamay-ari sa'yo, mahal ko. Hindi mo ako pag-aari. Walang nagmamay-ari sa akin. Saad ni Ayesha at naggalito sa kanya. Akmang sasampalin siya ng sunod-sunod nang may marinig silang putukan sa labas. Boss, sinusugod tayo. What the hell? Salubungin niyo! Kinalas naman ng isa sa mga tauhan ng tali. Tinulak siya palapit sa amo nito. Hinawakan siya nito sa kamay. Hinila sa isang labasan. May mga nakasunod sa kanilang tauhan bilang backup. Saglit silang nagtago sa isang sulok at hinanda ang baril kung may susugod man sa kanila. Boss, hindi natin sila kakayanin. Masyado sila marami kumpara sa atin. Huwag kang malikot, babae ka. Pigil nito sa kanya. Pilit na inaalis ni Ayesha ang kamay ng lalaki pero masyado itong malakas kumpara sa kanya. Iwan mo ako! Sabi nang, Isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi ng lalaki. hindi ka nakikinig. Muntalban, huwag mong sasaktan ang asawa ko. Magkikita kayo ni kamatayan ng wala sa oras. Talaga? Hindi naman to sa'yo, Carlton eh. Alam mo, akin talaga to. Inagaw mo lang. Hindi mo ako pag-aari. Kahit sino sa inyong dalawa, walang nagmamay-ari sa akin. Sinipa niya ang lalaki sa ibabang bahagi nito at tumakbo sa kanang bahagi ng bodega. Hindi niya alam kung saan siya patutungo pero patuloy lang siya sa pagtakbo. Dinig na dinig niya ang putukan ng mga baril. Sa bilis ng pagtakbo niya, hindi niya namalayan kung sino ang kanyang nabunggo. Napaangat siya ng tingin at akmang aatras, kundi lang naunang hawakan nito ang kamay niya. Bitiwan mo ako, Dale. Bitiwan mo ako, sabi eh. Nandito ako. Para iligtas ka pero tatarayan mo pa ako. I don't care. Wala rin akong pakialam kung nandito ka para patayin din ako. Let go of me. Sa pagkakataong yon, nabawi niya ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Dale. Ayesha, pag-usapan natin to. Nakakatawa ka. Ano sa tingin mo ganun na lang yon? Hoy Dale, tandaan mo sinaktan mo ko. Di ba mayaman ka naman? Di bumili ka na kausap mo? Tinalikuran niya ito at nagmarchang naglakad. Ayesha, dapa! Napahiga sila sa lapag. Doon niya lang naintindihan na muntik na siyang mabaril, kundi siya nailigtas ng lalaki. Bitiwan mo nga ako! Ayesha, hindi mo alam kung paano gamitin ang baril. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya pero tumawa lang siya. Sige nga, Dale. What if kaya ko? Ayesha, ibaba mo yan. Kung ayoko. Alam mo bang galit ako sa'yo? Sinungaling ka eh. Pinaniwalaan kita sa lahat ng pagkakataon tapos may sikreto ka palang tinatago sa akin? Ayesha, sinabi ko na sa'yo lahat. Alam mo na ang lahat maliban sa isa. Sinungaling ka pala eh. Ayesha, bitawan mo yan. Ayoko! Ayesha! Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila. Napatalo ng lalaki sa kaba. Malapit pa naman sa pwesto niya ang pinagputukan. Kita mo, kaya ko. Anong gusto mo, isunod na kita? Ayesha, ibaba mo yan. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa pwesto ni Ayesha. At nang tagumpay niyang naagaw yon, agad niyang kinuha ang baril. Isang mahigpit na yakap ang binigay niya dito. Wow naman! Ang ganda ng eksena niyong dalawa.
Mabuti yan. Mapapadali ang pagpatay ko sa inyo. Huwag mong idamay si Ayesha dito sa gulo natin, Montalban. Wala akong pakialam. Simula nang mapalapit siya sa'yo, isinaalang-alang mo ng buhay niya. Ang buong akala mo ba, hindi ko malalaman ng totoo? Na ikaw ang nagtago sa kanya, hindi mo ko maluloko, Dale Carlton. Nang uuyam ang tono nito dahil sa galit. Montalban, hindi kasama sa gulo natin si Ayesha. Wala siyang alam dito. Hindi siya kasali doon. Damay na siya, Dale. Hoy ikaw! Hindi ko alam kung anong problema niyo ni Dale. Kaya wag mo ko idamay sa mga kalokohan niyo kung pwede. Hindi nga kita kilala eh. Kahit minsan hindi kita nakilala. Manahimik kang babae ka. Kanina ka pa. Sinasagad mo ako Hindi mo kilala yung sinasamahan mo, Ayesha. Hindi yan tao, halimaw yan. Papatayin ka din niya. Kung paano niya pinatay ang ama mo. Hindi alam ng babae kung isa na naman ba itong kasinungalingan o pinapaikot na naman siya ng lokong lalaking nasa harapan nila. Wala akong paniniwalaan sa inyong dalawa. Hindi ako maniniwala kahit isa sa mga sinasabi nyo. Kung kailangan ko magbingi-bingihan, gagawin ko. Ikaw, dahil sa'yo nasira ang pamilya ko. Mali ka! Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Nawasak ang pamilya ko, nalulung ang ama ko sa sugal. Hindi ako marunong humawak nito pero kaya ko ipatok to sa'yo. Ayesha, parating na ang mga pulis. Hindi ako papayag. Dapat mamatayan. Inagaw ng lalaki ang baril kay Ayesha, ngunit pumutok na yon kay Montalban. Tigil! Naaalarma sila sa boses at tunog ng mga nagsidatingang sasakyan sa labas. Mga pulis, boss, mga pulis! What the hell? Mabilis na tumakbo si Montalban ngunit naunahan siya ng pulis at hinarangan siya. Dale, saan siya just called us? Buti at buhay ka man, demonyo ka. Napatingin ito sa babae at muling binaling ang isang ngisi kay Dale. Oh, this must be the girl na araw-araw mong kinukwento sa amin. Oh bro, shut the hell up. Isara mo yung bibig mo. Oh siya. At namadala na namin ang mokong na to sa presinto. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng dalaga. Nakaagad namang kinabig nito. Tiwan mo ako! Saan ka pupunta? Uuwi sa amin. Huwag mo na akong pigilan, Dale. Why? Ipapatid kita sa driver ko. Talagang hindi mo ako pipigilan? Sabi mo, ayaw mo. Di ba ayaw mo na sa akin? May magagawa ba ako? Kung makikipaghiwalay ka na, ligtas na rin naman siguro sa panahon na wala na si Montalban. Tama na ang pagtatago. Napatanong sa isipan si Ayesha. Bakit siya nasasaktan? Tumalikod si Dale, binigay ang baril kay Sancho. Dale, teka! Dale, saglit, may sasabihin ako! Dale, mahal kita. Hindi siya kumibo. Parang hindi naririnig ang katagang yon. Dale, mahal kita. Pinipigilan ko lang sa tuwing magkasama tayo kasi alam ko hindi mo naman maibabalik sa akin yung pagmamahal na yun eh. Sorry kung minahal kita. Isang yakap mula sa likuran niya ang kanyang naramdaman. Sabi mo ayaw mo na. Dale, Pero hindi ako papayag na hindi ka mapupunta sa akin. Hindi ako papayag na aayawan mo ako. Dapat sa akin ka lang. You're mine, Ayesha. pagkalipas ng isang buwan pagkatapos na nangyari, naging maayos na ang lahat. Kilala na siya ng lahat at wala nang tinatago pa si Dale sa kanya. We just want to congratulate our acting CEO, Mr. Dale Carlton, for closing the deal between the Palmer International Group of Company. Cheers for the new milestone of CXTN Company. More blessings to come. Cheers! Lumapit ang asawa niya sa ibang bisitang naroon upang batiin sila. Hanggang ngayon, hindi niya inakala na magkakaroon pa sila ng happy ever after. Nagsimula na maghilom ang sugat ng nakaraan niya. Nasa kulungan na rin ang kanyang stepdad dahil sa pagpilit ni Dale na sampahan ito ng kaso. Sobra-sobra ang pasasalamat niya sa asawa dahil sa ginawa nito. Nakaupo lang siya sa gilid, kinuha niya ang bag at planong sumaglit muna sa CR para mag-retouch. Pagpasok niya masyadong wala namang tao doon. You must be Dale's fling.
Napatingin siya sa babaeng kapapasok lang ng comfort room. Nag-aayos din ito. I'm Ira Santillan, Dale's ex-girlfriend. No, I'm Dale's wife. Namutla ang babaeng kausap niya nang sabihin niya yon. Wife? Kasal na siya? Dati pa. Low-key marriage lang. But he's still single? Wala siyang asawa. How dare you claim him? Akin siya. Ngumiti lang si Ayesha at pinagmasdan ng babae mula ulo hanggang paa. Maganda ka naman. Ang kaso nga lang, hindi pumapatol ang asawa ko sa mga asong nanghihiram ng muka. How dare you? Akmang sasampalin siya nito pero agad niyang sinalag. Sa susunod, susubukan mo akong sampalin, be sure na dadapo yan sa pisngi ko. Dahil kapag ako ang nanampal, baka pati blackhead sa tigyawat mo lumipad. Ha? Matapang ka, no? I like you. Sorry, pero di ako pumapatol sa mukhang tsinelas. Let's have a deal. Alam ko naman pera lang ang habol mo kay Dale. Huwag na tayo maglokohan. Gold digger ka lang din. 100 million, iwan mo si Dale para sa akin na siya. Napatawa naman siya na malakas sa sinabi nito. Seryoso ka? Yes! 100 million. Iwan mo si Dale, broke up with him. Makipag-anal ka sa kanya. What if I don't want it? Then, I'll get Dale the hard way. Are you sure na sasama sa'yo si Dale? Sa pagmumukha mo pa lang na hindi ka tanggap-tanggap sa sanglaan? This isn't the last. Sa akin babagsak si Dale. Ayesha. Saya na siya kung sasama siya sa'yo. Padabog niyang nilisan ang comfort room at tanging nakangising babae lang ang naiwan doon. Kala niya siguro nakatulad ako ng ibang babae na iiyak lang kapag inapi. Kahit magsuntukan pa kami, wala siyang laban sa akin. At mabilis siyang nag-retouch. Pagdating niya roon, saktong umakyat si Dale sa stage. Magbibigay na ito ng mensahe. Maraming salamat sa mga pumunta ngayon. Sa totoo nito, wala akong masabi kundi thank you sa lahat ng tao na nasa likod ng CXTN Company para sa inyo ang gabing ito. At sa babaeng mahal ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Bumaba ang lalaki sa stage at pinuntahan siya sa pwesto. Nagulat siya sa mga sumunod na nangyari. Bigla itong lumuhod sa harapan niya. Alam ko na kasal na tayo. Pero gusto kong patunayan sa'yo na ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa dulo. Ayesha Marquez Carlton, will you spend eternity with me and love me forever? Hindi niya maiwasang maiyak. Pangarap niya na maikasal sa lalaking ito, pero this time totoo na. Mahal kita, Dale Carlton. Pangalan mo ang sinisigaw ng puso ko and it's a yes. I want to spend eternity and love you forever, my love. Napasigaw naman ng lalaki sa sobrang saya. Did you all hear that? Umoo siya. She said yes. Niyakap siya ng lalaki at isang mainit at puno ng pagmamahal na halik ang iginawad nito sa kanya. Pinulupot niya naman ang kanyang braso sa leeg nito at ngumiti pagkatapos maghiwalay sa halikan ng kanilang mga labi. Hindi niya akalain na aabot sila sa ganito. Akala niya noon hanggang peking kontrata lang ang lahat. At itatago lamang siya nito habang buhay. Pero ngayon, muli na naman sila magpapakasal. At sa pagkakataong ito, totoo na. At walang halong biro. Pinunasan ng lalaki ang takas niyang mga luha. At isang matamis na ngiti ang kanyang isinukli. Stop crying. Baka isipin nila pinipikot kita. Pabiro nitong sabi. Bahagya niya itong hinampas sa dibdib. Napangiti naman siya kay Ira, saka itong inisihan. Gusto niyang matawa sa itsura nito. Asar na asar dahil hindi ang babae ang pakakasalan ng kanyang asawa. I love you, she said. Mas mahal na mahal kita, misis ko. Sagot naman ni Dale. Hanggang magsawa ka sa akin. Masayang masaya si Ayesha sa lahat na nangyari. Alam niyang dito pa lang nagsisimula ang kanilang forever ng kanyang asawa. Wala na siyang mahihiling pa, kundi habang buhay na pagsasama para sa kanila ni Dale. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod po ulit. Hanggang sa uulitin. Paalam!